Maayong adlaw. Aniya na pod ang inyong programa ang Tatak K. Pangandoy nga panginabuhian atong hatagan ug katumanan. Sa 10,000 pesos, 25 ka mga benepisyaryo dinhi sa Barangay 19-B ang mamahimo ng magnegosyo. Pundong kapital ilang makuha nga walay patong nga interes ug sulod sa isa ka tuig. Sayon siya bayaron, unya wala siya interes, unya amo pang ginegosyo. So, doon na yun may puruhan nga malambuon ang among negosyo nga gitukod kay. Dako kay kog pasalamat sa ako ang negosyo nga na dagdag kapital sa ako ang tindahan, sari-sari store o sa newspaper. Lipay kaayo. Kay karon ang mga tao di naman kakahiram nga walay tubo. Puro mansud na ay tubo. Sir Carlo Nograles, salamat kaayo sa imuhang tabang sa amua. Magpadayon ng among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K! Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may kadlaw. Saudi chato inyong alagad diri sa atong Tormadon, Kalambuan, Daratanan aron sa paghisgot sa mga impormasyon, mga isyu, mga butang lusod nun nga ikaw, ako, kitang tanan adunay kalambigitan. O siyempre, sa tanan ato mga tigpaminaw, ubani kami sa ato mga hisgutanan sulod sa usa ka oras diri sa ato kapatiguban. Sa masnadan, akong kauban, Gilbert Bitoy Villasas. Bert? Yes, daghang salamat kaubang Sal. O mayong adlaw sa to ang mga televiewers. O siyempre sa ato mga televiewers, agatong dinapit nga bisita Congressman sa unang distrito, Congressman Carlo Nograles. Sir? Daghang salamat, mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Bitoy, ug sa tanan atong tigtanaw sa atong programa, Kalambuan Dalatanan, mayong adlaw niyang tanan. Bert, unsabay atong skutanan karo adlaw aron sab nga atong mapabot ngadto sa atong mga televiewers. Okay, siyempre kaubang Sal, i-update nato na pod og pangutanon na pod nato si Congressman Carlo Nograles diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. May kalabutan sa mga katikaran na usab no din nibalik na pud sa sesyon ang Kongreso. Og hisgutan pud nato karon kaubang Sal kining financing terrorism suppression act. Og ilaki pud nato kining kaso ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Og hatagan pud nato pagtagad kaubang Sal may kalabutan sa mga pangutana diin sa mga nagkadayang barangay diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Kawansal. So, Bert, atong ipabot nito sa itong mga televiewers nga standby mo kay aron pod nga makuha ninyo ang mga dugang yung katikaran hindi karon mga panahon na. Og Bert, akong ipasupot dayon ang mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles, mibalik na ang sesyon sa Kongreso, Congressman, og among namatikdan nga aktibo kaay ka sa nahimong partisipasyon. Gani makita ka nga mobarog sa kanunay aron nga magdebate o sabay mga kasamtangang pangitabo karon sa Kongreso, Congressman Carlo. Kining pagbalik namo karong semana atong miaging semana di ay nagsugod dayon mi Monday syempre as privilege hour sa katong mga privilege speeches. And then tung Martes gihisgutan na pod ang RH bill. And then kining miaging Miyerkules ang gihisgutan na pod nato is ang RH bill. Apil na dinhi ang atong kining pet bill nato which is ang Terrorist Financing Suppression Act. So kita ang usa sa mga authors niya ng bill ug usa kini sa mga priority ug urgent bills na gi-certify sa Malacañang. So kining miaging semana mao kini ang gi-focus karon sa Kongreso. So hopefully by this coming week matapos na namo katong Terrorist Financing Suppression Act kay usa kana sa mga certified urgent ni President Noynoy Aquino. Usa sa nagudang kalihukan sa Kongreso, Congressman Carlo, mao ang pagtuki o pag-uyon sa punduhanan sa nasod alang sa umabot lagi nga bag-ong tuig kundiin naprubahan na sa Kongreso, Congressman. Di pa lamang dugay. Sa tanaw nimo angayan bagyod nga bakasyon na ang ato mga kongresista karon panahon na agig paghuman sa 2011 Congressman. Klaro na sa nako no na pasar na ang budget sa House of Representatives.
So ang Senate wala pa sila matapos sa ilang deliberations dito sa budget sa 2012. So sa House humanami ang Senate sila ongoing lang gyapon ng ilang deliberations. So dili man pwede na magbakasyon ang congressmen ang House of Representatives na samtang naga-session pa ang Senado kay bicameral man ta. So bisan pa man natapos na ang among trabaho diha sa pagpasar sa budget, kinihanlan magdungan yun ang duha ang House of Representatives ug Senado. Kinihanlan ang pag-session namo sabay open for session ang duha ka houses of Congress. And usap pa kinihanlan pod na pagkapasar sa Senate sa 2012 budget, kinihanlan abri pod ang House aron among dawaton ang ilang Senate version para sabay na namo mapasar dito o ihatag kang President Noynoy Aquino para siyang signature. So dili pwede magbakasyon ang usa ka House without the other, no? Kung nagatrabaho, naga-session ang usa ka House, kinihanlan susama ani naga-session ang Senate, kinihanlan magsabay gyud ang House of Representatives. So dili pa mi pwede magbakasyon samtang abri pa ang Senate. And of course, naman na sa among legislative calendar na ang break namo sa December 15 pa mi mag-break. So we will stick with the legislative calendar of the House of Representatives ug ang Senado. Anyway, daghan pa man ming ginahisgutan sama sa katong mga pet bills, mga pet measures ug ang mga kining mga ginatawag na mga priority ug urgent bills na gi-certify sa Malacañang basin matapos dayon namo before matapos ang 2011. Okay. Okay, ang RH bill, Congressman Carlos, sir, usa sa pinaka-controversial nga balaod nun karon diya sa plenary. Padayon nga ginaduso karon sa mga taga-suporta niini, kun diin gusto na nila sugdan ang pagboto niini. Congressman Carlos, sir, unsa di ay ang baruganan sa liderato sa Kongreso kalabot sa maong balaod nun? Una sa tanan, dili man ta pwede magkabutuhan sa RH bill samtang naapay mga nakalinya diha na mga kongresista na gusto makig-interpellate sa RH bill. So kinahanglan respetuhon pud natong ilang katungod ug katungod man na sa atong mga kongresista na mangutana kabahin na ani mga issues o mga concerns o mga pangutana nila sa RH bill. So kinahanglan tagaan pud nato sila higayon og tsansa na mangutana. Kay syempre nagpa-reserve man sila, nagpabutang sila sa ilang pangalan dito sa as list of congresspersons who will interpellate on the RH bill. So kinahanglan respetuhon nato ang ilang katungod. So usa na kana, no? Ikaduha pod, of course nagsulti naman pod ang leadership of the House that they will respect the congressmen and congresswomen who want to interpellate. In other words, gusto nila free and transparent ang atong paghisgot o pag-debate nato dinhi sa RH bill. Dili pwede mag-railroading ta dinhi, which is something that ayaw talaga gawin ng leadership of the House of Representatives. If there is something that they don't want, it's the railroading of the RH bill. Kung pagbotohan natin ang RH bill, but it has to pass through the proper process. So bisan pa man ang plano dito sa mga proponents sa RH bill na kada adlaw daw mag-rally daw sila dito sa gawas sa House of Representatives. In fact, doon na sila yung mga movement karon na kinahanglan everyday na agi daw sila mag-rally kay para ma-pressure daw ang mga kongresista na i-pressure ang mga kongresista na i-open na ang RH bill for votation. I think that is sending the wrong message, no? Kay sa sige nila rally dito, mas daghan hinuon ng mga kongresista na na-turn off o na-offend sa ilang ginabuhat because dili gusto sa mga kongresista na gina-pressure sila. And dili pud gusto sa mga kongresista na atong ibaliwalaon nato ang proseso diha sa House of Representatives. And according to our rules, na if there are Congress people who want to interpellate, they should be given the chance. Okay. So kalambigit sa hanyang amindahan ng konstitusyon o hisgutan ng charter change, Congressman Carlos, sir, sa tan-aw nimo, igo ba nga nabiling igo ba ang nabiling panahon karong tuiga aron mapahilo na ang maong hisgutanan, sir? Sa tanaw nako, I think with about roughly 4 weeks to go before mag-break ang Congress, dili na siguro maapas. Because 4 weeks to go, that's really just Monday, Tuesday, Wednesday per week. So pila lang kaadlaw na siya, 12 days. I don't think that's enough para ma-report sa Committee on Constitutional Amendments ang gusto nila mga amendments diha sa charter change, no? I don't think dili makaya karon tuiga. Siguro next year basin pwede pa na hisgutan ang charter change sa 2012 because daghan pa mga pangutana.
ang usa ka pangutana unsang klaseng form of charter change or unsang klaseng procedure sa charter change ang atong buhaton. Is it via constituent assembly ba? Is it via constitutional convention? Is it via people's initiative and referendum or katong fourth mode na ginaingon nila via house resolution na murag proseso sa balaod ang atong sundon? So diha pa lang daan sa procedure, wala pa ta magkaroon og murag agreement on what is the process we will take for charter change. So and diha sa House of Representatives murag wala ko'y nakita nga mga movements sa pag-push aning charter change. So I don't think sa 2011 dili na makaya kay patapos na ang among mga session So basin sa 2012 tingali. Congressman Carlo, napay lain nga pending karon sa Kongreso kining gitawag nga Freedom on Information Bill. Sa imong tan-aw kaya pagka kining iskutan sa Kongreso una maabot ang Pasko, Congressman? Well, ang ingon sa committee chairman diha na naggunit sa Freedom of Information Bill, no? Nagahulat pa daw sila sa kining proposals ug inputs gikan sa Malacañang. Tungod kay ang Malacañang, naghangi ang Malacañang na doon na daw sila'y ilang version, no, sa Freedom of Information. Or doon na daw sila'y gustong i-amendahan or idugang or naa sila mga komentaryo regarding sa Freedom of Information. So, hantod karon kanang committee ba has been waiting for kining version sa Malacañang or kining mga proposed provisions gikan sa Malacañang. So hantod karon murag wala pa, nagpaabot pa sila and tungod kay wala pa, dili pa maka-report ang committee dito sa Freedom of Information Bill. So given lagi na 4 weeks to go na lang before matapos ang session sa Congress, ambot kung ma-report ba na sa committee. Kasi when I say na i-report na sa committee, mo pa na that is the only time na mahisgutan na mo ka na in plenary. So up to this point, wala pa'y committee report ang maong committee bang naggunit sa Freedom of Information. Diskutan ng Pasko, Congressman Carlo, unsa may maayong balita ang pwedeng dahuman gani sa mga empleyado diya sa Kongreso? Congressman Carlo, doon na ba sila pabuton nga bonus? I'm sure may bonus na automatic man gyud na i-bonus ka na. Kung pila ang bonus, mao na ang pangutana. Pero matod pa ni Speaker Belmonte, wala day mabag-o. Wala mabag-o sa bonus. So kung unsay naandan na bonus gikan sa panahon ni Speaker Nograles, ipadayon daw to niya. So mao na ang balita, no, na akong nadungog. So, parang nahimong ihemplo dito si Speaker Nograles? Yes. So kung unsay yang nasugdan, sundon sa ni Speaker Belmonte. Ginasunod karon sa atong kining si Speaker Belmonte and hopefully sa mga mosunod pa mga speakers mapud hiyapon ang ilang buhaton. Nindot, di ba? Nindot kayo, kay dagko kayo to, di ba? Okay. Daghan ang gusto nga masayod, Congressman, may kalabutan sa imuhang asa ka magsaulog sa Pasko. Karong Davao, siyempre. Dere. Of course. Okay. Automatic man na. Bisan New Year na ako na din. Bisan Three Kings na ako na din. Bisan Valentine's na ako na din. Wala may yan na. Okay, hisgutan po nato kining mibalik nga session sa Kongreso, Congressman Carlo, no. Mabtikon nga kun na ikaw mabtikon kay ka nga nagapartisipar diya sa diskusyon sa plenaryo. Gani diha dayon nakita ka nga nakiga-debate kalabot sa House Bill 05015 o mas naila isip Financing Terrorism Suppression Act. Palihog sultii kami, Congressman, nga unsay naa niining maong balaod nun, sir. Kining House Bill on the Terrorist Financing Suppression Act, actually kini siya last Congress pa ni siya na introduce, pero tungod sa kakulian ug sa kakulangan sa oras wala siya mapasar dito sa last Congress. So karong Kongreso ni gi-refile nato tungod kay usa kini sa atong mga commitments diha sa international ang international cooperation natin and international convention natin on the suppression of terrorist financing. But lang ipasabot ani is
gihimo natong criminal act, no? Gi-criminalize nato karon ang act of financing ang mga terrorist organizations. So the mere fact na naga-finance ka og terrorist organization ug kabalo ka nga terrorist organization kana siya ug imong ginatabangan pinagi sa paghatag og kwarta, paghatag og financing, pagpundo ni ana and making available kining mga funds para sa maong organisasyon, then you will be penalized under this law. Okay. So sa una manggod ingon nila na okay na tong matawag kang okay na tong Human Security Act. In other words, mao ni ang balaod na that criminalizes the act of terrorism. Pero wala tay special law na mahimong kriminal ang the act of supporting a terrorist organization. Supporting through the means of financing or through the means of paghatag og mga pundo or funding, no? So right now, wala tayong law on that. Meron tayong law criminalizing the act of terrorism. Pero wala tayong law dun sa act of financing a terrorist organization. Karon, ang ubang mga nasod nato, no, the other nations, other countries around the world have already passed a law on that, no, that the act of financing a terrorist organization makes you a criminal and punishable by imprisonment, diba? So ang Philippines usa ka na sa mga countries na wala pa makapasar og ingon aning klaseng balaod. Now under our convention, United Convention, to which we are a signatory, the United Nations Convention on the Suppression of Financing Terrorism, usa kita sa mga nagpirma ni ana, one of our commitments is to pass a law on this. So hantod karon wala pa tay balaod. That's why nahimo siyang certified urgent by Malacañang. Because this is our way of contributing to the world's efforts of destroying mga terrorist organizations, of combating ang terrorism and combating mga terrorists. Kaya syempre, sabtan man gyud nato na ang terrorist organization dili siya makahimog mga terrorista kung wala sila'y kwarta. Sa asa ka makita og asa ka magkuha og pundo para maghimo kag mga bomba, maghimo kag mga explosives or magpalit kag mga armas. Or kining pag-training nimo sa mga terrorist organizations, pag-training nimo sa imong mga terrorist members sa terrorist organizations kung wala kay kwarta, kung wala kay pondo. So, syempre, ang mga terrorist organizations, naagi sila yung mga financiers. Na kung naga-finance ka og terrorist organization, igo ka din, diba? So, you will be charged with financing a terrorist organization, nga mapreso ka. Mao na siya ang importansya nining maong balaod. Congressman Carlos, among nabatigdan sa imong pag-sponsor nining Financing Terrorism Suppression Act, gibabagan ka ni Congressman Nery Coliminares, representante sa militanteng Party-less Ang Bayan Muna. Sa among pangaghap na balaka ang Bayan Muna, basin niya og tawagon sila nga mga komunista o kaha, makitaan sila og mga pagsupak sa tawhanong katungod sa panahon unya nga mapatuman na kining nga Financing Terrorism Suppression Act. So, unsay imong konsulti may